Guys, eto naman yung mga recommended kong phone this mid-2024. Meron tayong mga entry level, mid-range na phone at flagship level. At itong mga recommendation ko sa inyo, nag-sale sila ngayon. Kaya makukuha lang natin to ng mura at magandang value ang makukuha nyo sa mga recommendation kong ito. Kaya samahan nyo ako sa video ito at tiyak matutuwa kayo sa mga ibibigay ko. Kaya sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pinutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Okay guys, yung mga link ng mga to nasa description tsaka sa comment section para iwas scam po tayo at legit po yung mga link na ibibigay ko sa inyo. At inalukay ko po talaga yung mga murang links para sa inyo para kung makabili kayo, napakamura lang po ng mga yan at may mga voucher pa tayong makukuha. So kung malapit na yung June 6, parang bukas na, mag-add to cart na kayo. At kung napapanood nyo to, lampas na yung June 6, pwede pa rin to sa mga 778899 at kahit na hanggang 1212 pa. So ulitin ko lang po, lahat ng links nasa description box. So magumpisa tayo dito sa entry level. Ito yung mga 10,000 below at medyo angat ng konti ng 10,000. So ang unang recommendation ko sa inyo para sa entry level at sobrang value na makukuha nyo dito, ang Infinix Zero 34G. So makukuha lang natin to ng 10,329. Actually napakaganda po ng build quality niya. Meron tayong AMOLED display with 120Hz na refresh rate na Corning Gorilla Glass 5 na rin po to. At naka IP54 dust and water resistant na rin siya. Sa halagang yan, sulit na talaga. Syempre entry level lang siya kaya walang kamatayan po yung chipset nito na MediaTek Helio G99. Actually pwede na po yung panglaro para sa entry level na ganyan. Minsan mas optimize pa nga yan sa ibang chipset talaga. Kaya highly recommended ko sa inyo yung Infinix Zero 34G. Pero kung ayaw nyo naman ng Infinix, pwede po sa inyo yung Poco M6 Pro. Makakuha lang natin ngayon to ng 9,000 o to be exact 8,999. Naka MediaTek Helio G99 na rin siya at naka Corning Gorilla Glass 5. Tapos naka AMOLED display na rin po with 120Hz na refresh rate. At same lang din dun sa Infinix Zero 34G na naka IP54 dust and splash resistant na rin siya. So sa dalawang yan, actually maganda yung camera pagdating sa ganitong presyo at mas lamang ng konti yung camera ng Infinix Zero 34G. Mas nagugustuhan ko yung color science nun compare sa Poco M6 Pro at lalong lalo na yung front facing camera. So kung gusto nyo man na napakagandang camera talaga at lumalaban sa ganitong presyo, kaso nasa 12,000 po to, ang Tecno Camon 35G. Actually pinagkumpara ko nga yung Tecno Camon 30 Pro 5G dito sa base variant niya na Tecno Camon 35G. Mas nagugustuhan ko po yung camera nito at mas kalmado po yung kulay at mas sharp siya. Compare natin sa Pro version. Meron na akong comparison dyan kung gusto nyo panuorin at para makita nyo kung anong sinasabi ko. So sa chipset naman, Dimensity 720, actually mas maganda pa nga yung G99 compare dito pagdating sa gaming. Pero palag na palag din sa gaming, hindi ko na-expect na maganda rin siyang pang gaming sa ganitong presyo at hindi rin siya nag-lag. Although yung GPU nito is medyo mahina, pero papalag naman talaga sa mga casual gaming, social media at kayang-kaya na po ang Tecno Camon 35G. At kung gusto nyo naman talaga na gaming phone talaga sa ganitong presyo, meron tayong 10,000 pesos sa Novia Neo 2 5G. Meron tong trigger button guys. Yun nga lang, naka IPS display lang siya pero 120Hz na refresh rate. Pero kung di nyo nagugustuhan talaga yung AMOLED, pwedeng na po ang Novia Neo 2 5G. Pang entry level gaming phone talaga to dahil sa trigger button niya at maganda po yung game turbo nito kasi pang Red Magic po talaga. So mas palag na palag talaga ang Unisoc T820 compare sa G99 o 720 na Dimensity. Mas nagugustuhan ko na ang performance ng Unisoc T820. Mas palag po talaga. Pero OLEDs po to sa camera, mas maganda po yung Infinix Zero 34G at Poco M6 Pro at lalong lalo na yung Tecno Camon 35G. At kung gusto nyo talaga ng balance talaga, pwede sa gaming, pwede rin sa camera, highly recommended ko sa inyo ang Poco X6 5G. Nasa 11,999 po to kapag nag-sale o 12,000 at naka Gorilla Glass Victus na to AMOLED display with 120Hz na refresh rate. Meron na rin tayong 4K at 30fps dito. So itong Poco X6 5G na to, ang katumbas niyan dun sa Xiaomi is the Redmi Note 30 Pro 5G. Kung alam nyo yung phone na yon, mas mahal siya pero halos ganoon din yung makakuha natin. Mas mahal nga po yung Redmi Note 13 Pro 5G compare natin sa Poco X6 na pareho lang naman talaga sila. So nasa 12,000 po to at highly recommended ko sa inyo talaga kung ito talaga yung hinahanap nyo. Saktong-sakto sa pang gaming at the same time maganda rin po yung camera. Okay, dito na tayo sa mid-range category. Actually napakarami po nito. Napakaganda po talaga ng mga mid-range na lumabas ngayon, pero hindi nawala at nag-stay pa rin yung mga recommendation ko sa inyo last year o nung January
nandito pa rin yung mga iba. So mas mura sila kasi ngayon compare dun sa recommend ko sa inyo nung January. So ngayon, mag-umpisa tayo dito sa iQOO Z8. Alam nyo naman kung ano yung iQOO Z8, kung nakasubaybay ka sa channel ko, isa sa mga paborito ko tong phone na to kasi napakamura at napakalakas pagdating sa gaming. Yun nga lang naka-IPS display lang to. Pero yung chipset nito, Dimensity 8200, umapalag talaga yan. Sa halagang 12,299, makakuha na natin po yan. Magdamagan sa gaming kahit anong mga games kayang-kaya at wala ka masyadong isipin na hindi kaya nito. Dahil kahit sa camera, palag na palag po to at maganda po yung image processing. Kung di ako nagkakamali, parang Sony IMX890 to at stable din po to pagdating sa video at maganda po talaga yung pinuproduce niya at meron tayong 4K at 30 FPS dito. So highly recommended ko sa inyo ang iQOO Z8. Makukuha lang natin to ng 12,299. Kung ayaw nyo naman ng IPS display na nasa C8, pwede tayo dito sa iQOO Z9. Naka-AMOLED display na rin to at mataas din yung refresh rate niya na 144Hz na refresh rate. At nagulat ako ng 4,500 nits brightness to. At ang chipset naman nito, Snapdragon 7 Gen 3. Actually hindi ko pa siya na-review pero sa nakikita kong specs palong-palo talaga, nasa 4K at 30 FPS na rin yung video. So abangan nyo rin to, i-review natin sa channel natin. Baka mas magustuhan nyo at napakamura niya kasi nasa 13,000 lang siya ngayon habang nag-sale. So sa mga link na ibibigay ko sa inyo, minsan nagbabago kasi yung mga presyo niyan. So hindi natin hawak kung anong nasa isip talaga ng seller. Pero at least ibibigay ko sa inyo kung ano yung pinakamura. At eto naman, kung ayaw nyo naman ng iQOO phones, pwede tayo sa Redmi Note 12T Pro. Nasa 11,499 na lang to o 11,500. Imagine mo, naka-Dimensity 8200 ka na at ang cons lang dito 8128 lang yata to. Pero ang pinaka-recommended ko sa inyo over dito, syempre doon na tayo sa iQOO Z9 o doon sa iQOO Z8. Pero kung limited talaga yung budget nyo, konting-konti na lang, okay na po tayo sa Redmi Note 12T Pro. Then itong phone na to medyo nawala po sa Lazada pero nagbabalik siya, ang iQOO Neo 7 SE. Actually nireview ko to, maganda rin yung camera, maganda rin yung performance kasi naka MediaTek Dimensity 8200 din. At makakuha lang natin ngayon to ng 15,924. So i-check nyo lang po dyan, napakamura nito. Parang ang kalaban niya parang Poco X6 Pro, parang ganun. So okay na okay din po yung phone na to, naka-AMOLED display na rin po siya at maganda rin po to sa camera. Pero ang kalaban talaga ng mga China phones, ang Poco X6 Pro. Meron tayong MediaTek Dimensity 8300 na mas malakas sa 8200. Yun nga lang may kainitan tong phone na to at saktong-sakto lang din yung camera pero naka-AMOLED display na rin to with 120Hz na refresh rate at stable din po siya pagdating sa camera na may 4K at 30 FPS. At sabi ko nga kalaban ng China kasi itong phone na to na 15,240 na lang kapag nag-sale, meron tayong warranty. Unlike sa mga China na recommend ko sa inyo, wala po tayong local warranty kapag nasira. Tayo po talaga yung magbabayad. Unlike sa mga Poco tsaka Xiaomi pag global roam, may mga warranty po talaga yan. So highly recommended ko sa inyo ang Poco X6 Pro. Hanggang ngayon kapag may sale parang umaabot pa rin to ng mga 13,000. So sulit na po talaga yon. Then hindi ko na ma-recommend sa inyo yung Poco F5 Pro kasi medyo mas mataas talaga kasi lumabas na nga po yung Poco F6 Pro. Pero ang recommend ko sa inyo is iQOO Neo 8 na naka Snapdragon 8 Plus Gen 1. Maganda po talagang pang gaming to, hindi masyadong umiinit at palag na palag din po sa camera. Makukuha po natin ngayon to ng 16,099 at magandang phone po yan. Nung tinest ko to pagdating sa video medyo washout po siya pero sabi nila ganun talaga kapag na-activate yung HDR. So subukan nyo kung nakabili kayo ng phone na to, baka mas okay na po yung sky natin pagdating dito sa iQOO Neo 8. At ito meron tayong global roam na hindi pa lumalabas, sa June 10 pa po. Pero abangan nyo yung link, ilalagay ko rin dyan, ang Infinix GT20 Pro. Naka MediaTek Dimensity 8200, malakas na po yan, pumapalig na rin po sa mga gaming at matas na po yung mga frame na nakuha ko dito, like sa PUBG Mobile nakakuha ko ng mga 120, sa Call of Duty Mobile naman 90 FPS at sa mga ibang games na bagong games, Solo Leveling Arise, Warzone at Wuthering Waves, kayang-kaya po ng phone na to. At ang pinakamaganda talaga dito yung back panel niya, napaka futuristic po talaga. So nasa 16,000 lang po to at makakuha rin po tayo ng magandang case. Yun nga lang yung charger niya 45 watts lang, medyo may katagalan. Pero ang maganda dito may bypass charging na po tayo.
So highly recommended ko sa inyo ang Infinix GT20 Pro. Kung gusto nyo naman na medyo mura lang pero malakas din yung chipset, ito naman yung Aigo Z9 Turbo na naka Snapdragon 8S Gen 3. Malakas din po talaga sa gaming to. Yun nga lang, mas nagugustuhan ko yung Poco F6 pagdating sa camera. Pero dito pinakamurang Snapdragon 8S Gen 3 sa makukuha natin na 17,099. Napakamura na po yun. Then syempre kung medyo may budget naman kayo, aabot ng mga 18,000, 19,000 kapag may sale, pinaka highly recommended ko dito yung Poco F6 compare sa Aigo Z9 Turbo. Kasi palag na palag sa games, at the same time meron po tayong local warranty. At maganda po sa camera, meron tayong 4K at 60fps. At sa mga sinabi kong mga phones, may mga review na ako dyan. I-check nyo lang sa description o kaya dito sa comment section. So palag na palag po talaga yung Poco F6. Siguro ito talaga yung mga top na recommended na phones this year 2024, itong Poco F6 na to at saka yung Poco X6 Pro dahil meron silang warranty. Pero napakamura naman talaga at maganda yung value na makukuha natin sa mga device na yan. Pero may mas malakas pa kasi dyan na mura lang talaga. Hindi natin masyadong napapansin ngayon kasi lumabas nga yung Snapdragon 8S Gen 3. Actually napakarami niyan at medyo natambak tayo sa mga Infinix. Pero highly recommended ko pa rin sa inyo ang Aigo Neo 9. Napakaganda ng performance nito, Snapdragon 8 Gen 2 at palag na palag sa games. Makukuha lang natin to ng 18,499 at hindi kayo mabibitin talaga sa camera. Parang DSLR camera to. At sa mga nakabili, may patunay ako dyan at satisfied sila talaga pagdating sa camera. Parang pinagsama yung camera phone at camera centric na phone. So highly recommended ko sa inyo ang Aigo Neo 9. Kung 1,000 lang yung kulang sa Aigo Z9 Turbo, mas gugustuhin ko na bumili kayo ng 18,499 sa Aigo Neo 9. At speaking of Snapdragon 8 Gen 2, meron tayong Poco F6 Pro at Realme GT5. Actually yung dalawang phone na to maganda sa camera, palag na palag talaga at nasa mga 24,000 tong dalawang phone na to. Yung Poco F6 Pro maganda yung build quality, maganda yung camera at maganda rin pang gaming. Same lang din sa Realme GT5. So yung Realme GT5 naman may mga gusto talaga ng pang Realme talaga at may gusto ng Poco. Depende na po sa inyo yan. Actually yung dalawang to highly recommended ko sa inyo na nasa 24,000. Pero yung presyong niyan, sagarin nyo na sa Aigo Neo 9 Pro. Kasi meron tayong 24,000 sa Aigo Neo 9 Pro na naka MediaTek Dimensity 9300 at mas malakas po sa Snapdragon 8 Gen 3. Mas maganda po yung camera, meron tayong 4K at 60fps pati sa ultra wide camera. So sa front facing camera naman palag na palag din po to at maganda po pang portrait lalong na pagdating sa gaming. So highly recommended ko sa inyo ang Aigo Neo 9 Pro. Konting-konti na lang sa Poco F6 Pro tsaka Realme GT5. Pero yung Poco F6 Pro, meron pa rin tayong warranty. Syempre, kayo na po yung balang pumili dyan. Then speaking of magandang camera talaga, pinaka highly recommended ko sa inyo ang Vivo X100 Pro. Nasa 41,000 lang to. Flagship level na naka MediaTek Dimensity 9300 at grabe yung photos na makukuha natin dito. Kung sa gaming palag na palag din siya, pero camera centric device talaga to. Gwapo ka, gaganda ka at maganda rin yung mga features na binabato niya. So sa halagang 41,000, napakalakas ng phone na to. Hindi mo talaga pag-isiyan. So hindi ko po siya na-review pero main phone ko kasi to. Abangan nyo yung full review ko dito. Pero lumabas na kasi yung Vivo X100 Ultra at Vivo X100S. So hindi pa rin napapag-iwanan talaga yung Vivo X100 Pro. At masabi ko na isa sa mga magandang camera ang Vivo X100 Pro this year. So makukuha lang natin yan ng 41,000. Pero kung bitin naman yung budget nyo at gusto nyo na magandang camera, mas recommended ko sa inyo ang Novia C50S Pro na nasa 27,000 po. Kasi maganda talaga yung camera nito, maganda rin yung pagkabokeh niya. May mga 2x, 3x na optical zoom at palag na palag din sa gaming. Although naka Snapdragon 8 Gen 2 siya, yun nga lang wala tayong game turbo. Pero palag na palag din po sa mga gaming to at marami na akong tinest na games na talagang satisfied po ako. Then sa mga gaming device meron tayong Red Magic 9 Pro. Nasubukan ko rin po talaga to na palag talaga. Yun nga lang gagamit tayo ng mga phone cooler. So speaking of phone cooler po, halos yung mga gaming device natin kahit na entry level pa yan o mid-range na phone, gagamit pa rin tayo ng phone cooler para mas malagahan natin talaga yung mga phone. Umiinit po yung mga phone na yan lalong-lalo na sa mga high settings. So sa mga hindi ko nabanggit, actually titingin pa ako ng mga link. Ilalagay ko na lang sa description sa mga hindi ko nabanggit dito sa video to. Kasi hinahanap ko pa yung mga mura talaga. At makikita nyo naman sa link dyan kung ano yung mga dapat nyong bilhin at mga murang link po. So lahat po yan
yan legit at hindi kayo may scam. So gusto ko lang paalala sa inyo, meron akong video ng Infinix GT20 Pro 5G, may giveaway ako doon, sana sumali kayo at panoorin nyo ako ng mechanics. At meron din akong parating na giveaway bukas, smartwatch naman po yun. So sana manalo kayo at sana panoorin nyo po yung video na yun na Halo RS5. So ayun, sana nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. Once again, ako po si Paul.